Sa ating kapital na 300 pesos ay kikita tayo ng 625 pesos. O diba, talagang dumoble ang ating puhunan. Good morning kuya at sa inyo mga kasangbahay. Alam nyo ba na sa halagang 300 pesos lang na kapital ay pwede na kayo makapagsimula ng inyong sariling negosyo na madaling gawin kahit nasa bahay lang kayo? Yan ang aming isi-share this time mga kasangbahay kung paano gawing isang patok na negosyo ang pagluluto ng tamales ng Zamboanga na kilala sa tawag na tamal. At ngayon ay magluluto na tayo ng tamal. Pero uunahin nating lutuin ang dough. Meron tayong mga ingredients dito, ang coconut milk, shrimp cubes, salt, pepper, tubig, at syempre, ang ating rice flour. Sa ating first step ay ilalagay muna natin itong coconut milk. Pagkatapos, ilalagay naman natin yung ating shrimp cube. Pagkatapos, ang ating salt. At next natin yung ating paminta. Pagkatapos ay ang tubig. Halu-haluin lang po natin siya. At pagka nag-boil na ito siya, ay isusunod na natin rice powder. Ang tamal ay galing sa Spanish dish na tamales na ang karaniwang palaman ay karne ng baboy na binalot sa masa harina o yung pinaghalong rice flour at coconut milk. Pero sa version ng Zamboanga na ating lulutuin, imbes na baboy, sotanghon na may dried shrimp at itlog. Kung makita ninyo mga kasangbahay ay smooth na yung consistency ng ating dough. So, next na gagawin natin mga kasangbahay, isa-set aside na natin to dahil magluluto na tayo ng second part ng ating tamal, which is yung kanyang filling. Ngayon ay lulutuin na natin ang kanyang filling, which is ang sotanghon. At meron tayong mga ingredients dito, ang oil, meron tayong garlic, shrimp cubes, sibuyas, peppercorns or paminta, asin, toyo, dried shrimps, meron din tayong tubig at syempre, ang ating sotanghon. Ang unang gagawin natin ay bubuhos natin yung ating mantika. Yan, magigisa tayo. Pagkatapos ay ilalagay natin yung ating garlic, bawang. Halu-haluin lang natin mga kasangbahay. At medyo babrown na ng kaunti yung ating bawang, ay isusunod na natin ang ating onion. At medyo nag-translucent na yung ating sibuyas, ay isusunod natin yung ating dried shrimp. Yan. Pagkatapos, ilalagay na natin ang ating shrimp cubes. Next ay ilalagay na natin yung ating paminta. Pagkatapos, ang ating toyo. At ngayon, lalagay na natin yung ating water. At ngayon ay ilalagay na natin ito ang ating sotanghon. At tatlo lang ang ating ilalagay, mga kasangbahay, dito sa ating sauce. At ngayon ay luto na ang ating filling at ang gagawin natin ay i-set aside muna natin ito at palalamigin dahil maghahanda na tayo sa pagbabalot ng ating tamal. Luto na ang ating filling at ang ating dough mga kasangbahay. Ngayon ay ibabalot na natin sila. Una ay kukuha tayo ng dahon ng saging, tapos kukuha lang din tayo ng itong ating dough, then ipe-press lang natin siya, then kukuha din tayo ng sotanghon. At saka kailangan mga kasangbahay, mahigpit yung pagkakatali kasi i-steam pa natin ito mga kasangbahay. At pagkatapos, i-steam natin ito
ng 15 to 25 minutes kung kakaunti lang ang ilalagay ninyo sa lutuan at 25 to 45 minutes naman kung marami. Ang next step po na gagawin natin ay i-steam po natin to siya. At i-steam po natin to siya ng 15 to 20 minutes. Depende po kung gaano kalaki capacity ng inyong steamer. Kung marami po kayong i-steam at the same time. So ito na po mga kasangbahay, ang ating finished product. Nakagawa po tayo ng 25 pairs ng tamal na maaari nating ibenta ng 25 pesos kada isa. Kaya sa ating kapital na 300 pesos ay kikita tayo ng 625 pesos. O diba? Talagang dumoble ang ating puhunan. Sana po ay may nakuha kayong idea na pwede nyo magamit sa inyong future business, mga kababayan. Gawin nyo na rin po itong tamal. Kayang-kaya nyo po ito kahit nasa bahay lang po kayo. Basta tandaan, pag may tiyaga, may pagpapala!